Doon pa lang, tama si Derek eh, parang doon, actually kung ako nakita si Ren, napansin ko talaga siya sa pelikulang Untrue. Tama ba? Untrue, di ba? Hindi ko pa kilala kung sino si Ren noon. Nakita ko lang, sino tong batang to? Sino to? Ang galing. Lagi ko nagkwento kay Ren to. Nung nakikita ko, siguro sisikat tong batang to. Ang galing nito. Eventually, nakilala ko siya. And then, roommate pa niya sister ko sa Provinciano, Joy Dalangin. So, there were times na nakakausap ko si Ren. Sabi ko talaga kay Babot, itong si Ren, may something to si Ren. I can't put my finger on it, pero may something sa utak ko. Pero tama yung sinasabi, I agree with Derek Albert. There's something about Ren, there's something special about di ba? Same with Timmy, with Sid, si Sid. Nung nakatrabaho, first time pa natin magkatrabaho ngayon. Matagal ko na siyang kaibigan, bago pa lang ako mag-artista, kaibigan na si Sid. Pero, parang ngayon, same managers kami, pero parang ngayon lang tayo nagsama ng mahaba sa project. So, there's this mutual respect. Ayaw ko talaga. Nagsama na pala kami sa serye. So anyway, with Chris, na first time ko makatrabaho. So, etong vibe na to, etong team na to, tama yung sinabi ni Timmy kanina, may atmosphere na lahat bibigay todo with Direk Zyro, with Direk Albert. Nagkaroon ng, masaya kami magkakasama, pero pag pag nag-rehearse kami, rehearse. It's a collaboration, it's a very well thought of by Direk na project, so lahat kami dito, we just bought in. I think that's the right word. We bought in sa mindset and sa vision ni Direk. So yun, thank you. Krista? Actually, lahat sila first time ko lang nakatrabaho, except kay Direk Albert nga po. And yun kay Ren kasi, alam mo yung parang nakasama ka ng kapatid sa trabaho din. Kasi di ba parang ate-ate niya ako, ganyan. And then, sa mga trainings, kasi talagang nag-training kami talaga dito, yung preparation talaga namin, hindi ganun kadali. So, tsaka sa lahat sa kanila, yun nga, like yung sinabi ni Paolo, na pag-take talaga, lumalabas yung pagiging professional ng bawat isa. Pero syempre, pag hindi naman nag-take, andun yung biruan namin, kulitan namin, pero pag talagang take na. And then nandun yung tulungan ng bawat isa. Hindi yung, si Lucero ako, kailangan ganito ako. Si Paolo ako, and then ako sila na Chris na gano'n. So parang, andun yung yung collaboration, then tulungan, gano'n. So kinalabasan, sobrang ganda. Kulit. Uy! Walang ganunan! Isa ano ba yan? Ano ba ito? Oh no, what it's like working with you? And everyone else? Yeah, that's what I can say. Yeah. We didn't get to work so much, no? But I got to hang out with you after the take and in between, so that was cool, friend. This one's really something too. Ever since the beginning, di ba? Direk. Si Direk na lang. Also another friend. Respect him so much. When you say yes to a project with him, you basically approach him as if you were an empty tray. You let him put in the building blocks of what he needs from you, and then he lets you fill it up with whatever you want. It's just awesome. I love it. It's yeah. I'm working with Ren again, so that's really awesome. And this is a different side. It was nice to see her in Karma doing her thing and crying about how she can't do every other scene, and then see her fly. So awesome. And then again, you see her in a completely different light, which is strange because it's the same director, same group. Pero it's a totally different role. It's interesting. We should work some more. Lastly, kay Ren, this is your first action drama. Of course, working with, except kay Direk, kasi nakatrabaho mo na sa Provinciano, at saka si Sid. Anong preparasyon ang ginawa mo for this particular movie? Ay, grabe po. Saka reaction mo na rin sa mga sinabi nila about you.
Unang-una po, minake sure po talaga ni Direk na makapag-action training po ako dahil yun po yung unang-unang kailangan pong gawin. Kailangan po maging malakas ako physically. Dahil hindi rin po ako nag-workout. Kita niyo naman po siguro, hindi po ako physically fit. So, ang haba nung naging process nung preparation, nag-gun firing. So, first time ko rin po makahawak ng baril na takot ako ng time na yon kasi diba magkakasama kami nila sa gun-firing kami. And ang weird na unang gunshot ko palang tinamaan ko yung sa gitnang part mismo ng bullseye eh. So parang sabi ko, I think, para sa akin to. Ayun po, nag-gun training po kami, nag-workshop din po kami, lalo kami ni Ate Krista. Halos araw-araw sa umaga magti-training kami, sa gabi mag-acting workshop kami. Tapos, yun, ang haba po ng ilang weeks kami nag-workshop. And of course, lagi ko pong kasama sa process ko is manood ng mga pelikula dahil hindi naman po tayo maubusan ng matututunan doon. And minake sure ko na aralin mabuti yung character, as in, kumbaga sinabuhay ko talaga siya, as in, pinrocess ko lahat. Kasi gaya nga po na sinabi ni Direk, for me, napakalaking project niya po, so ayoko po siyang sayangin. And yun, sa mga nasabi naman ng mga kasama ko, same, thankful po ako, actually. Sobrang blessed na sila po yung kasama ko dito. I don't think magagawa ko lahat ng yun kung hindi po sila yung mga ka-eksena ko. Napakahirap po ng mga eksena ko. Hindi ko po ma-imagine kung hindi si Sid yung kasama ko, si Ate Krista, si Kuya Paul. Lahat, may mga fight scenes po kami lahat doon. So parang binigay nila, very generous actors po yung mga kasama ko. I don't think mapupull off ko at may mabibigay ako pabalik sa kanila kung hindi po sila nagbigay din sa akin. And of course, kay Direk Albert na nagtiwala sa akin na minake sure niya talaga na hindi po ako mapapahiya dito. Kasi yun nga, sabi niya na ilang beses ko iyakan, ilang beses ako nag-give up, pero nagtiwala pa rin siya sa akin na alam niyang kaya ko. So, yun po. I think sinimulan ko rin po itong pelikulang to na kahit mukhang hindi ko kaya, prepared po ako. And sana po makita ng mga tao yun. Thank you, Tita Aster. Now, may we hear from Ms. Dahlia Carvajal.